Kim Pao, may pasabog sa Discord. Magla-live announcement na ba? Kim Pao palaban sa Content Asia Awards. Ayan, at least diba, ako hindi na ako nagtataka na palaban muna. Doon muna ako sa Content Asia Awards. Kasi syempre, first time. First time yata, di ba? Silang dalawa. Hindi dalawa, kundi first time yata. Pero ba? Na-nominate? Oo, first time yata. Meron na rin naman mga iba, pero kaya lang ito nga, at least Kim Pao, dalawa sila, di ba? Kasi, by the way, kahapon na-interview ko rin si Direk FM Reyes, ang direktor ng Linlang, of course. At syempre, bukas ko na lang ikikwento kung ano mga napag-usapan namin. Kasi kwento mo na, ikaw na. Ay, hindi pwede. Isang buong isang buong chikaan dapat yun. Magbigay ka ng update. Syempre, sinabi mo ni, alam mo, ang damot-damot mo doon. Hindi ko pwedeng sabihin kasi naka-embargo nga yun. Naka-embargo. Sige, kung ayaw mo, lang. wala naman tayong magagawa. Wala po kayong magagawa, mga Kim Pao. Ngayon, pilitin nyo na lang si Dondon. Maramot po talaga siya pagbibigay ng mga ganyan. Ayan, yung Kim Pao may pasabog sa Discord, magla-live announcement. Alam mo ngayon ko na-realize, parang Kim Pao lang yata ang fandom na may Discord, no? Na nandun at very active. So, kasi, hindi ka sure. Pero sa active, oo. Hindi sa ecstasy, hindi ako sure, pero wala akong nababasa eh. Diba? Very active naman ako sa Twitter, sa X, at sa Facebook, pero hindi ko nakikita yung mga ganon. Kim Pao lang lagi. Pina-follow ko rin naman yung mga ibang artista, pero never sila nagpo-promote nung Discord. Ako naman, medyo kinilig ako ng bonggang-bongga. May nag-send ka sa akin ng reaction ni Paolo. Parang post niya yata yun. Message caption lang naman na nakalagay doon, Kim Pao is love. Oh! Kim Pao is love. Yung comment niya na may heart na gano'n. Okay. Heart na gano'n. Tapos, syempre, nagdilulu din ibang mga fans. Parang sabi, eto na nga. Parang first time yata. Siguro madala na pagkakataon. Kung di man ako nagkakamali, first time or kaya madalang pagkakataon na parang umaamin na itong si Paolo. Parang unti-unti na siyang nagbibigay ng mga detalye tungkol sa tunay na relasyon nila ni Kim. At kahit nga naman hindi sila magsalita, ramdam na ramdam mo. At ang nakakaloka din pinag-usapan natin kahapon, si Paolo na yung palaging naglalabas. Nagbabahagi ng mga ayuda. Well. Diba? Kaya maganda. Ang saya-saya, di ba, Maria Maridel? Napakasaya talaga ng mundo ngayon ng Kim Pao at ramdam na parang malapit nang ipalabas sa ere itong The Alibi. At kung naman sa Content Asia Awards. Malapit na. Di ba? Sa palagay mo, kailan kaya yan? Sabi, mga by November. November pa? Ako medyo malayo-layo pa pala. Kasi syempre marami rin ganap tong dalawa eh, di ba? But anyways, punta pa sila ng ASAP. Sa mga nagtatanong bakit hindi sabay yung dalawa umalis, di ba? First time daw yun. Yes. So nauna naman si Kim kasama yung grupo niya. At least nabigyan ng chance or time naman si Darren at si Kim na mag-bonding sa airplane, di ba? Kasi tapos sumunod lang si Paolo. Kaya nakakatawa talaga si Carlos Miguel. Kaya niyang gawan ng paraan ng lahat. Kahit hindi sabay umalis, pwede niyang pagsabayin at pagtabihin talaga sa play. Hindi ba kasi siguro si Paolo nasira ang tiyan, kaya sinabi niya, wag muna. Hindi ka muna sabay. Magbabanyo lang muna ako. Pero nakakatuwa si Kim, pagdating talaga sa airport, nung makita niya yung mga solids niya, tinanggal niya talaga yung face mask niya. Correct. At nagpa-picture siya, nagpa-photo op siya. Napakabait na bata, napaka-accommodating, at kahit may pinagdadaanan, at hanggang ngayon ay hindi pa yata naayos ang problema yan sa kanyang pamilya. Sa sa pagkakaalam natin, kasi may mga nagbabahagi naman sa atin ng mga detalye. Pagdating sa mga fans, wala lahat yung problemang yan. Sa inyo ako, ganon. Tsaka feel naman, sila yung tipo ng mga artista na appreciate nila yung effort. Like for example, nakita ko naman yung mga Facebook post ni Jeng Romano. Nakasama naman niya si Paolo. Can you imagine, para sadyain mo sa airport, samahan, tapos magpapa-video greetings ka. Talagang bigay todo rin naman. Binibigay din naman ni Paolo lahat kung kailangan para at least hindi naman sayang yung paghihirap ng mga fans. Kasi sa panahon ngayon, nakakabilib yung fans na kahit nasaan yung mga artista, pinupuntahan talaga nila. Kasi ikaw ba naging ganun ka ever? Yung pupuntahan mo as a fan, not as a reporter, kasi trabaho natin pupuntahan. Di ba wala? Wala, kasi nag-start ako sa showbiz, nag-aaral pa ako nun eh. Kaya nga, so nakakabilib. Nag-aaral pa ako. Siguro third year college ako nun.
Kaya nakakabilib pag tinitignan ko ngayon, grabe naman to, no? Kahit na maaga, tanghali, or gabi, basta nasaan yung mga idol nila or Kim Pao, nandun sila. Maswerte lang ngayon sa panahon na dahil ito kasi noong panahon ng mga Nora Honor, Vilma Santos, wala pang social media. So walang access sa mga fans na makita sa social media. Schedule or na schedule kung saan man nandoon o kung saan pupunta man. Not unless magbabantay ka sa bahay. Oo, yun. Wala talaga. So ano lang talaga, kumbaga magazine, dyaryo lang at saka yung mga programang nilalabasan nila. Mukhang wala pa tayong opisyal na pahayag o feed, kagaya ng live announcement na nagsasabing parehong magla-live si Kim Chiu at Paulo Avellino sa Discord. Ngunit may ilang indikasyon na exciting talaga ang mga nakaschedule na event tulad ng meron na official na anunsyo para sa KPI Space Night, isang kilig-filled at pasabog na gabi kasama ang Kim Pao Fandom X, formerly Twitter. Meron ding fan group post na nagsasabing magkakaroon ng Kilig Overload, kasama sina Kim Chiu at Paulo Avellino ngayong October 18, 2025, na magaganap sa The Pacific Coliseum Facebook. Sa kabilang banda, kahit na may Discord community, ang Kim Pao Tech sa ngayon, wala pang available na impormasyon tulad ng isang live announcement na idadadag sa Discord. Ano ang maaari mong gawin? 1. Sundan ang official na channels ng Kim Pao para sa KPI Space Night o Kilig Overload announcements. Maaring may hint o update tungkol sa Discord doon. 2. Mag-monitor ng official Discord announcements. Kung may live event man talaga, kadalasan lalabas ito agad doon sa server announcements channel kung totoo ngang may pasabog sina Kim Chiu at Paulo Avellino sa Discord. Malaking bagay ito para sa kanilang fandom dahil bihirang-bihira na ang mga artista ay gumagamit ng platform na ito para magbigay ng announcement. Karaniwan kasi ay sa TV, YouTube o social media gaya ng Facebook at Instagram lumalabas ang mga updates. Kung magkataon, pwedeng mga hulugan ito ng mas personal na koneksyon sa fans dahil mas interactive ang Discord at may tsansa ang supporters na makipag-usap o makakuha ng real-time na reaksyon mula mismo kina Kim at Paulo. Eksklusibong content o sorpresa tulad ng behind the scenes ng The Alibi, sneak peek ng kanilang susunod na projects o kaya fan engagement activities, Q&A, games, giveaways. Patunay ng lakas ng fandom dahil hindi lahat ng love team ay may ganitong klase ng online community na aktibo at inaasikaso. Kung confirmed ito, siguradong magiging trending topic na naman ang Kim Pao sa social media dahil bago at kakaiba ang ganitong klase ng engagement. Kung totoo ang balitang ito na may pasabog sina Kim Chiu at Paulo Avellino sa Discord, masasabi kong isang matapang at kakaibang hakbang ito. Hindi kasi pangkaraniwan na gumamit ang mga artista ng Discord bilang platform para sa mga big announcement o fan engagement. Karaniwang sa mainstream media at social apps nila ginagawa ito. Magandang move ito dahil nagpapakita na sina Kim at Paulo ay bukas sa bagong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kanilang supporters. Binibigyan to ng sense of exclusivity at closeness ang fans, parang inner circle na makauna sa mga update. Positibo rin ito para sa Kim Pao fandom dahil mas lalo nilang mararamdaman na pinapahalagahan ang kanilang suporta. Kung ano man ang pasabog na ito, bagong proyekto man, special na event, o simpleng kilig interaction, tiyak na magiging buzzworthy at magti-trending online.